Ang buhay ng itatampok natin para sa episode na ito ay maihahalin tulad sa isang ice cream. Iba-iba ang timpla, magkakaiba ang lasa. May mga panahong matamis, may mga pagkakataon naman na tila ang pait at kung minsan pa nga ay matabang na hindi mo mawari kung ano nga ba ang kulang para makuha ang perpektong timpla. Meron nga ba? Magandang buhay! Ako po si Roger Messina ng Yuki Ice Cream House. Halina tikman ang sarap ng Yuki Ice Cream House. Ang pinagkakaabalahan ko sa buhay bago ako maging isang businessman, isa akong freelance cameraman and nagla-line produce ng mga indie film. Nag-work ako, formerly work sa unang-una sa GMA. Doon ako nag-training for 1 year and naging hire ako ng 3 years. Almost 4 years ako sa GMA Network. And then, nalipat ako sa ABC5. Nagbukas ng program, na-pirate sa ABC5, pinirate din. After that, ng kontrata, lumipat na naman ako sa Regional TV as a cameraman din sa CLTV 36, Pampanga. And then, after na naman niya, dahil nga gusto ko lumaki yung kita, yung talent fee ko, lumipat ako sa ABS teleserye na freelancer naman yun, which is on call per day ang bayad. Sa isang iglap, wari lumabo ang lente ng buhay ni Roger nang magimbalang lahat sa pagdating ng pandemya. Sa gitna ng pandemya, diba na-lockdown tayo. Niraos ko yung buhay namin. Kasi, nagtayo ako ng isang business. Nakakuha ko yung magtayo ng isang business na ice cream. At nagtinda ako dito sa amin, sa mga kapitbahay, nag-alok ng ice cream. Sa una, wala pang pangalan yung ice cream. Nasa cup lang na maliit. Nagbahay-bahay pa nga ako nun. O mayroong party, naalok ko. Idadala akong litrato ng ice cream. Ayun, tatanggihan ka, walang order. Diretso pa rin. Magandang buhay! Ako si Ezekiel Messina ng Yuki Ice Cream House. So, parang masasabi ko na talagang bukod sa pagiging cameraman, nasa nature na din siguro ni Papa na yung mag-start ng isang business or magtinda ng mga bagay-bagay na lalo na kung alam niyang ito yung makakatulong para sa amin, no, sa pamilya namin. And now, na nakikita kong unti-unting lumalago itong maliit na vision niya nung umpisa, masasabi kong proud ako dahil andito ako pa rin para ma-witness ultimately or sana, no, when the time comes, itong patuloy na paglaki ng business na to na alam kong talagang gustong-gusto niyang ginagawa. Sa dami na nagbebenta ng ice cream ngayon, siguro nakikita kong dahilan na pumatok yung business ko. Hindi ko tinitipid yung ingredients eh. Tsaka talagang pinaprocess namin ng maigi. Yun lang naman sikreto eh. Tsaka maging tapat ka lang sa customer mo. Nagtuloy-tuloy ang paglago ng ice cream business ni Roger, kasabay ng pag-tie up nito sa iba't ibang mga online platforms gaya ng GrabFood. Sa panahon ding iyon ay ang pagdating ng pisedo sa kanyang negosyo. Nakilala ko ang pisedo. Merong nag-recommend lang sa akin ng isang family friend. Working pisedo. Then, kung gusto ko raw mag-member doon at para yung mga kailangan kong materials at mapaprint doon lahat ng mga stickers and lahat ng mga kailangan na nasusulit naman kasi mura, hindi katulad sa labas. Perfectong timpla ng buhay. Actually, wala eh. Maraming pagbabago eh. Nasa sa atin na yun kung paano natin i-handle ang buhay natin. Kung pakakaliwa ka, pakakanan ka, o didiretso ka. It's our choice. Kung may natutunan man si Roger sa lahat ng kanyang mga naranasan,
mula sa mundo ng pangangamera hanggang sa kanyang pagninegosyo. Ito ay ang pagtanggap na ang buhay ay sadyang may pait. Kailangan mo lang tumingin sa ibang lente upang makamit ang tunay na tamis ng buhay.